Ininsulto ako ng aking manugang habang umuupa lang ako. Mamamatay kang mahirap at mag-isa, anya. Nang bilhan ko ang sarili ko ng isang villa, biglang dumating ang anak ko, sinasabing, ang ganda nito. Gustong-gusto ng asawa ko na palakihin ang mga anak namin dito. Ngumiti ako at tumawag lang ng isang beses. Masaya akong nandito ka. Sundan ang aking kwento hanggang sa dulo at magkomento kung anong syudad ka nanonood para malaman ko kung gaano na ito kalayo narating. Ako si Aling Clara, at sa edad na 66, inakala kong nasaksihan ko na ang lahat ng uri ng kalupitan na maaaring ialok ng buhay. Nagkamali ako. Ang imbitasyon para sa kaarawan ni Eduardo ay dumating sa isang cream-colored na cardstock, ang uri na laging ipinipilit ni Beatrice para sa lahat ng bagay. Samahan kami sa isang intimate na pagdiriwang ng pamilya, nakasulat doon sa kanyang perpektong, sobrang pinayapang sulat kamay. Dapat ay naghinala na ako. Walang anumang inorganisa ni Beatrice ang tunay na para sa pamilya. Ginugol ko ang hapon sa paghahanda, pinili ang pinakamaganda kong bestida mula sa ilan na tinago ko simula noong libing ni Arturo 3 taon na ang nakakaraan, ang navy blue na may maliliit na pearl na buttons na laging gustong-gusto niya. Nag-indulge pa ako sa isang biyahe sa salon sa distrito para ipaayos ang aking pilak na buhok. Isang malaking gastos iyon, isinasaalang-alang ang aking masikip na budget, ngunit ito ang ika-negatibo 38 kaarawan ng aking anak. Ang ilang mga okasyon ay nararapat sa pagsisikap. Ang restaurant na pinili ni Beatrice ay isa sa mga lugar na sumisigaw ng pera sa bawat sulok, mga kristal na chandelier, mga puting tablecloth na sobrang plantyado na kayang hiwain ang papel. At mga waiter na gumagalaw na parang sumasayaw sa pagitan ng mga mesa, kung saan ang isang hapunan ay mas mahal pa sa buo kong budget sa pagkain sa isang buwan. Mahigpit kong hawak ang aking maliit na handbag habang inihatid ako ng hostess sa kanilang mesa. Tumayo si Eduardo para batiin ako, at sandali kong nakita ang mga flashes ng batang lalaki na laging tumatakbo sa aking mga bisig pagkatapos ng klase. Maligayang kaarawan, aking mahal, sabi ko, niyakap siya. Pakiramdam ko ay mas matigas siya kaysa sa natatandaan ko, mas malamig. Mahusay siyang sinanay ni Beatrice. Salamat sa pagdating, nanay. Mukhang tapat ang kanyang ngiti, ngunit may kung anong malayo sa kanyang mga mata. Umupo si Beatrice sa tabi niya, ang kanyang blonde na buhok ay nakataas sa isang detalyadong updo, suot ang isang damit na marahil ay mas mahal pa sa buwan ng upa ko. Binigyan niya ako ng isang pilit na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Clara, ang ganda mo tignan, presentable. Ang salita ay nanatili sa hangin na parang sampal. Presentable. Hindi maganda. Hindi elegante. Hindi man lang kaaya-aya. Presentable. Na parang ako ay isang kawanggawa na pinahihintulutan niyang makaupo sa kanyang mesa. Nagsimulang maayos ang gabi. Nagkwento si Eduardo tungkol sa kanyang promosyon sa law firm. Binanggit ni Beatrice ang kanilang nalalapit na bakasyon sa Italia, at ako ay nakikinig, tumatango sa tamang sandali, sinusubukan mag-ambag kung kaya ko. Ngunit ang lahat ng sinabi ko ay tila nagpapatawa kay Beatrice sa paraang bumubuo ng buhol sa aking dibdib. Nang dalhin ng waiter ang listahan ng alak, gumawa si Beatrice ng grand show sa pag-order ng pinakamahal na bote. Kukunin namin ang Cheikyu Margaux, anunsyo niya. Pagkatapos ay tumingin sa akin na may peking pag-aalala. Ay, pero baka dapat kumuha kami ng mas abot kaya. Alam kong medyo mahigpit ang budget simula nang lumipat ka sa maliit na apartment na iyan. Nag-init ang aking pisngi. Nakatira ako ngayon sa isang simpleng inuupahan. Pagkatapos mamatay ni Arturo, ang malaking bahay ay naramdaman na masyadong walang laman, masyadong puno ng alaala. Ngunit ang paraan ng pagsabi niya ay naging parang nakatira ako sa squalor. Maganda ang alak, nasabi ko, ang aking boses ay matatag sa kabila ng kahihiyang dumarating sa aking lalamunan. Nagpatuloy ang pag-uusap sa hapunan, ngunit napansin ko kung paano idinidirekta ni Beatrice ang bawat paksa pabalik sa pera, tagumpay, at kung gaano kaganda ang kanilang buhay. Nang banggitin ko na nag-volunteer ako sa community center, tumawa siya. Talagang tumawa. Ay Clara, ang sweet naman. Naglalaro ng bingo kasama ang ibang malungkot na matatanda. Gaano kaya iyon ka-fulfilling para sa iyo? Walang sinabi si Eduardo.
Pinutol lang niya ang kanyang steak at iniiwasan ang aking mga mata. Ang breaking point ay dumating nang tumayo si Beatrice para gumamit ng restroom. Naisip ko na baka makakonekta ako sa aking anak, makipag-usap sa kanya tulad ng dati bago siya dumating sa buhay niya. Ngunit nang abutin ko ang kanyang kamay, inilayo niya ito. Nanay, tungkol sa inyong sitwasyon sa buhay, nagsimula siya, ang kanyang boses ay awkward. Ano tungkol doon? Well, nag-uusap kami ni Beatrice. Nag-aalala kami na nakatira ka mag-isa sa kapitbahayan na iyon. Siguro oras na para isaalang-alang ang ibang opsyon. Ibang opsyon? Ang mga salitang iyon ay nagpalamig sa aking dugo. Anong klaseng opsyon? Bago siya makasagot, bumalik si Beatrice sa mesa na may kontentong ngiti. Ay, buti naman. Pinag-uusapan ninyo ang kinabukasan ni Clara. Sinasabi ko lang kay Eduardo kung gaano kami nag-aalala. Yumuko siya, ang kanyang boses ay matamis na may peking pag-aalala. Honey, hindi ka na bumabata. Nakatira ka mag-isa. Halos wala kang ipon. Hindi talaga sustainable. May ilang napakagandang assisted living facilities na medyo abot kaya. Umiikot ang kwarto. Assisted living. Gusto nila akong ilagay doon. Ako ay ganap na may kakayahang alagaan ang sarili ko, sabi ko. Ang aking boses ay halos bulong. Ang tawa ni Beatrice ay matalim, nakakapanakit. Ay, sweetie. Siyempre iniisip mo iyan, pero kailangan nating maging realistic. Nakatira ka sa isang maliit na inuupahan. Siguro kumakain ka lang ng canned soup para sa hapunan. Nagvo-volunteer ka lang para may mapuntahan ka sa araw. Frankly, nakakalungkot. Kinuha niya ang kanyang baso ng alak, dahan-dahang humigop bago ibigay ang huling suntok. Maging tapat tayo, mamamatay kang mahirap at mag-isa pa rin. Hindi ba mas maganda na may kaunting dignidad ka sa iyong huling mga taon? Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang suntok. Mamamatay kang mahirap at mag-isa. Ang casual na kalupitan nito, ang paraan ng kanyang pagngiti habang sinasabi ito, na parang pinag-uusapan niya ang panahon. Tumingin ako kay Eduardo, naghihintay na ipagtanggol niya ako, na sabihin sa kanyang asawa na sumobra na siya. Walang siyang sinabi. Nakatitig lang siya sa kanyang plato, matigas ang kanyang panga, ngunit nanatiling sarado ang kanyang bibig. Patuloy na nagsasalita si Beatrice na parang nasiyahan siya sa aking katahimikan. Iniisisip lang namin kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Nagtatrabaho ng husto si Eduardo at plano naming magsimula ng pamilya sa lalong madaling panahon. Hindi namin kayang maging responsable sa iyo rin. Responsable sa akin. Na parang ako ay isang pasani na buong puso nilang dinala sa halip na ang babae na nagpalaki kay Eduardo ng mag-isa matapos kaming iwan ng kanyang ama. Ang nagtrabaho ng double shifts para mapag-aral siya. Ang nagdiwang ng bawat tagumpay at nagbigay ng ginhawa sa kanya sa bawat kabiguan. Tumayo ako ng dahan-dahan, nanginginig ang aking mga binti. Excuse me, bulong ko. Kinuha ko ang aking purse. Saan ka pupunta? Tinawag ako ni Beatrice, ngunit hindi ako sumagot. Naglakad ako sa eleganteng restaurant na iyon na may nanginginig na mga paa, lampas sa mga mesa ng mga pamilya na mukhang nagmamahalan, lampas sa mga magkasintahan na magkahawak ang kamay sa ilaw ng kandila. Ngumiti ang hostess sa akin habang dumaan ako. Marahil ay inakala niyang pupunta ako sa banyo, ngunit lumabas ako sa malamig na hangin ng gabi at patuloy na naglakad hanggang sa marating ko ang aking sasakyan. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinakapa ko ang aking mga susi. Sa likod ko, narinig ko ang pinto ng restaurant na bumukas. Mga yapak sa simento. Nanay, sandali. Tawag ni Eduardo. Lumingon ako, isang kislap ng pag-asa sa aking dibdib. Baka siya ay lumalapit para humingi ng tawad, upang sabihin sa akin na sumobra na si Beatrice. Hindi ka pwedeng umalis ng ganoon. Labis na masama ang pakiramdam ni Beatrice sa sinabi niya. Tumingin ako sa aking anak, sa lalaking ito na pinagpalaki ko, naghahanap ng anumang tanda ng batang lalaki na dating ipinagtatanggol ako sa mga nambubuli sa paaralan. Talaga ba? Siyempre. Tinutulungan ka lang niya. Kaming dalawa. Naroon na naman. Maging ngayon, kinakampihan niya pa rin ang kanyang asawa, binibigyan ng katwiran ang kanyang kalupitan.
At sa sandaling iyon, naiintindihan ko nang may masakit na kalinawan na nawala na sa akin ang aking anak. Lubusan na nanalo si Beatrice. Sabihin mo sa kanya na huwag siyang mag-alala sa akin, tahimik kong sinabi habang sumasakay ako sa aking sasakyan. Magiging maayos ako. Habang ako ay nagmamaneho palayo, nakita ko sila sa rearview mirror. Si Eduardo at Beatrice na magkasamang nakatayo sa simento, marahil ay pinag-uusapan na kung gaano ako kadramatiko, kung gaano ka-irrational ang aking pag-ugali. Nang gabing iyon, nag-iisa sa aking maliit na apartment, umupo ako sa lumang armchair ni Arturo at umiyak hanggang sa wala na akong luha. Ngunit sa gitna ng sakit at kahihiyan, may iba pang nagsimulang sumibol. Isang bagay na mas matigas, mas matatag. Akala nila kilala nila ako. Akala nila isa lang akong malungkot, mahirap na matandang babae, umaasa sa kanilang obligasyong kawanggawa. Lubos silang nagkamali. Kinabukasan matapos ang kaarawan ni Eduardo, nagising ako na mailinaw na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Nawala na ang mga luha, napalitan ng isang bagay na mas mapanganib. Determinasyon. Ginawa ko ang aking kape sa paraan ni Arturo, matapang at itim, at umupo ako sa aking maliit na mesa sa kusina na may tumpok ng mga papeles na hindi ko nagalaw sa loob ng maraming buwan, bank statements, investment portfolios, property deeds, mga dokumento na nagsasabi ng ibang kwento mula sa akala ni Beatrice na alam niya. Karamihan sa mga tao ay magugulat na malaman na ang matandang babae na nakatira sa isang maliit na inuupahan at halos wala ng ipon ay nagkakahalaga ng mahigit 1.8 milyong pesos. Si Arturo ay henyo sa pera, sa totoo lang, hindi lang mula sa kanyang stable na kita mula sa kanyang trabaho bilang inhinyero, kundi mula sa matalinong mga investments na tahimik na lumago sa loob ng 30 taon na kami ay kasal. Mga Apple stock na binili noong 80. Real estate sa mga kapitbahayan na sabi ng lahat ay walang mararating. Isang diversified portfolio na nakayanan ang bawat pagbagsak ng merkado at lumabas na mas malakas. Nang mamatay siya, iniwan niya ang lahat sa akin. Alagaan mo ang sarili mo, Clara, sabi ng kanyang liham. Nararapat ka sa mas marami kaysa sa ipinaniwala sa iyo. Ngunit sinadya kong pumili na mamuhay ng simple. Pagkatapos pakasalan ni Eduardo si Beatrice, pinanood ko si Beatrice na gawing ibang tao ang aking matamis at maalalahanin na anak. Isang taong nagpapahalaga sa panlabas na anyo, kaysa sa tunay na substance, kung ano ang maibibigay ng mga tao sa kanya, kaysa sa kung sino sila. Kaya, nagpa siya akong subukan sila. Lumipat ako sa isang mas maliit na lugar. Nagmaneho ako ng lumang kotse. Nagdamit ako ng simple. Gusto kong makita kung anong klaseng tao sila kapag akala nila wala akong mayaalo. Umasa ako na nagkamali ako. Nagdasal ako na imbitahan ako ni Eduardo para lang magkasama kami. Na magpakita si Beatrice ng isang tapat na kilos ng kabaitan, na mamahalin nila ako kung sino ako, hindi kung ano ang maibibigay ko sa kanila. Kagabi, sinagot nila ang tanong na iyon ng may brutal na kalinawan. Ikinalat ko ang mga papeles sa aking mesa na parang isang general na nagpaplano ng estratehiya. Ang pinakamalaking investment account ay nagpakita ng balance na gagawing katawa-tawa ang budget ni Beatrice sa mga designer na damit. May mga certificates of deposit, bonds, at 3 inuupahang ari-arian na pinamamahalaan ng isang management company. Hindi kailanman nalaman ni Eduardo ang tungkol sa kita na iyon dahil hindi ko naman kinakailangang galawin ito. Nagring ang aking cellphone, nakagambala sa aking pag-iisip. Pangalan ni Eduardo ang lumitaw sa screen. Hinayaan ko itong pumunta sa voicemail. Pagkatapos ay tumunog ulit at ulit at ulit. Sa wakas, sumagot ako, "Hello, Eduardo. Nanay, salamat sa Diyos. Kanina pa ako tumatawag. Look, tungkol kagabi." Ano tungkol doon? Ang kanyang boses ay nanginginig na parang pinipilit niya ang kanyang sarili sa isang bagay na hindi kaaya-aya. Masama ang pakiramdam ni Beatrice sa sinabi niya. Hindi niya iyon sinasadya. Halos matawa ako. Kung gayon, paano niya sinasadya? Nag-aalala lang siya sa iyong kinabukasan. Kaming dalawa. Baka hindi lang namin nasabi sa pinakamahusay na paraan, pero mahal ka namin. Mahal ka namin. Ang mga salita ay tila walang laman na nagmumula sa kanya ngayon. Ah, ganoon ba? Kaya, patatawarin mo siya.
Siguro pupunta ka para sa hapunan ngayong weekend. Gusto ni Beatrice na humingi ng tawad ng maayos. Naimagine ko si Beatrice na nagsasanay ng kanyang paghingi ng tawad sa salamin, pinapantasa ang tamang tono ng peking pagsisisi. Pag-iisipan ko. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, umupo ako sa katahimikan ng aking apartment at inisip ang babaeng ako dati. Bago namatay si Arturo, ako ay tiwala, sosyal, kasali sa mga community boards at gawaing kawanggawa. Nagho-host ako ng mga dinner parties at naglakbay kasama ang mga kaibigan. Ngunit ang kalungkutan ay nagpaliit sa akin. Ito ay nagpatras sa akin. Ang kalupitan ni Beatrice noong gabing bago ay nagpasigla sa isang bagay na nakalimutan kong taglay ko. Ang lakas na nakita ko sa pagpapalaki kay Eduardo nang mag-isa nang iwan kami ng kanyang ama. Ang determinasyon na tumulong sa akin na bumuo ng isang karera noong ang mga babae sa aking henerasyon ay inaasahang manatili sa bahay. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang aking abogado, si Abogada Catarina Perez. Nagtrabaho kami nang mamatay si Arturo, at siya ang humawak ng lahat ng may kinalaman sa aking pananalapi simula noon. Clara, ang ganda naman marinig ang boses mo. Kumusta ka? Komplikado, sabi ko. Kailangan kong gumawa ng ilang pagbabago sa aking habilin. Siyempre. Anong klaseng pagbabago? Huminga ako ng malalim, iniisip ang katahimikan ni Eduardo noong gabing bago. Ang kanyang kawalan ng kakayahang ipagtanggol ako mula sa kalupitan ng kanyang asawa. Gusto kong tanggalin ang aking anak bilang benepisyaryo. Ang pagtigil ni Catarina ay maikli ngunit makabuluhan. Malakas na desisyon iyan. Maaari ko bang itanong kung bakit? Sabihin na lang natin na may natuklasan ako tungkol sa kanyang karakter na nag-aalala sa akin. CJ, sino ang gusto mong italaga sa halip? Iniisip ko na iyon sa buong umaga. May isang organisasyon na sinusuportahan namin ni Arturo sa loob ng maraming taon, ang Silver Circle Foundation, na nagbibigay ng pagkakaibigan at suporta sa mga nakatatandang inabandona ng kanilang mga pamilya. Mga taong tulad ng babaeng nasa panganib kong maging. Gusto ko na ang lahat ay mapunta sa Silver Circle Foundation, sabi ko. Bawat sentimo. Napakabukas palad ninyo. Clara, sigurado ba kayo tungkol dito? Hindi na mababago, ngunit ito ay isang malaking desisyon. Naalala ko ang tawa ni Beatrice, kung paano niya binaliwala ang aking buhay na parang wala itong halaga. Sigurado ako. Idaraft ko ang mga dokumento. Kailan ninyo gustong pumunta para pirmahan? Ngayon kung maaari. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, pumunta ako sa aking kwarto at binuksan ang closet na hindi ko pinansin sa loob ng maraming buwan. Sa likod ng aking pang-araw-araw na damit ay nakasabit ang wardrobe ng babaeng ako dati, mga designer suites mula sa aking mga araw sa trabaho, mga eleganteng gown mula sa mga charity galas, mga alahas na bigay ni Arturo sa mga anibersaryo at kaarawan. Kinuha ko ang isang itim na Chanel suit na binili ko ilang taon na ang nakakaraan at sinubukan sa harap ng salamin. Perpekto pa rin ang fit. Itinatago mo ang iyong ilaw tulad ng sabi ng aking lola. At para saan? Para protektahan ang damdamin ng mga taong malinaw na walang pakialam sa akin. Tapos na iyon. Ginugol ko ang hapon sa opisina ni Catarina, pinirmahan ang mga dokumento na magtitiyak na ang aking pera ay mapupunta sa mga taong tunay na magpapahalaga dito. Pauwi, huminto ako sa salon kung saan ko ipinagawa ang aking buhok kinabukasan. Quantero, bati sa akin ng stylist na si Jenna nang may pagtataka. Ang bilis ninyo naman bumalik. Gusto kong magbago, sabi ko sa kanya. Isang bagay na mas, ako. Pagkaraan ng 2 oras, lumabas ako ng salon na may pilak na buhok na ginupit sa isang stylish bob na nagtanggal ng mga taon sa aking mukha. Mas gumaan ang pakiramdam ko, mas parang ang babaeng ako dati. Ang kalungkutan at pag-iisa ay nagpakumbinsi sa akin na liitan ang aking sarili. Nang gabing iyon, umupo ako sa aking sala na may isang baso ng alak. Hindi ang murang bote na binibili ko, kundi isa mula sa koleksyon na sinimulan namin ni Arturo. Tinaas ko ang aking baso sa kanyang alaala. Tama ka, aking mahal, sabi ko sa kanyang litrato sa mantel. Nararapat ako sa mas mahusay. Nag-buzz ang aking telepono na may text mula kay Eduardo.
Nanay, gusto talaga ni Beatrice na ayusin ang mga bagay. Maaari ka bang dumating para sa hapunan sa linggo? Nagluluto siya ng paborito mong pot roast. Matagal kong tinitigan ang mensahe bago sumagot. Pupunta ako, ngunit hindi ako pupunta bilang ang nagpapasalamat, na bawasan na babae na inaasahan nila. Pupunta ako bilang ako, ang tunay na Clara, ang may mga resources, mga opsyon, at walang anumang mawawala. Gusto nilang paglaruan ang buhay ko. CJ. Ngunit malalaman nila na nagkamali sila ng pinili na kalaban. Habang naghahanda ako para matulog ng gabing iyon, nakita ko ang aking refleksyon sa salamin ng banyo. Ang babaeng nakatingin pabalik ay isang taong hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Tiwala, determinadong, handa para sa anumang darating. Bukas, magsisimula akong maghanap ng bahay, isang bahay na tugma sa babaeng ako talaga, hindi ang facade na pinanatili ko para sa mga taong hindi kailanman karapat-dapat dito. Akala ni Beatrice ay mamamatay akong mahirap at mag-isa. Wala siyang ideya tungkol sa kapangyarihan ng isang babae na sa wakas ay tumigil sa pag-aalala kung ano ang iniisip ng ibang tao. Nagsimula ang paghahanap ng bahay kinabukasan ng Lunes ng umaga. Ginugol ko ang weekend sa pagtingin ng mga ari-arian online, ngunit walang nakapaghanda sa akin sa realidad ng kung ano ang kayang bilhin ng aking pera. Emrea Quantero, sabi ng aking real estate agent, si Ginang Linda Reyes, habang kami ay humihinto sa ikatlong ari-arian ng araw, sa tingin ko, magugustuhan niyo ito. Hindi siya nagkamali. Ang colonial-style mansion ay nakaupo sa 2 ektarya ng lupa na may mga siglong gulang na puno ng oak at meticulously na alagang-alaga ng mga hardin, 6 na silid-tulugan, 4 na banyo, isang library na may floor-to-ceiling built-in shelves, at isang kusina na magazine-worthy. Ang presyo ay 78 milyon. Isang malaking halaga para sa karamihan, ngunit perpektong kayang bilhin para sa akin. Napakaganda, bulong ko, hinahaplos ang mga marble countertop sa kusina. Sa pamamagitan ng malaking bintana, nakita ko ang isang hardin na magiging napakaganda sa tagsibol, at lampas doon, isang maliit na lawa na may kahoy na tulay. Ang mga dating may-ari ay isang matandang mag-asawa na nag-alaga ng maayos dito, paliwanag ni Linda. Lumipat sila sa Florida noong nakaraang buwan. Ang lahat ng major systems ay na-update. At ang library na iyan, naiintindihan ko na mahilig kayong magbasa. Tumango ako, kinukutuban ko na ang sarili ko sa silid na iyon na may mga upuang gawa sa balat at isang fireplace, na papalibutan ng mga libro sa halip na ang katahimikan ng aking maliit na apartment. Ito ang nais ni Arturo para sa akin. Ito ang buhay na nararapat sa akin. Kukunin ko, sabi ko. Kumirap si Linda. Ayaw mo bang makita ang itaas o pag-usapan ang alo? Maaari nating subukang makipagnegosasyon. Ang buong presyo, putol ko. Cash sale. Gaano kabilis natin ito maisasara? Ang kanyang pagtataka ay halos nakakatawa. Well, sa isang cash offer, marahil sa loob ng 2 linggo. Sigurado kayo? Lubusan. Pagsapit ng Miyerkules, nagsimula na ang mga papeles. Pagsapit ng Biyernes, pinirmahan ko ang mga huling dokumento at iniabot sa akin ang mga susi ng aking bagong tahanan. Hindi ko pa kailanman naramdaman na napakalakas ko sa aking buhay. Ang proseso ng paglipat ay simple. Kumuha ako ng mga profesional upang hawakan ang lahat habang ako ay nagbabantay mula sa aking bagong library na mayroon ng ilang mga piraso na in-order ko online. Pinanatili ko lamang ang tunay na mahalaga, ang mga litrato ni Arturo, ang aking mga libro, at ilang piraso ng kasangkapan na may sentimental na halaga. Ang lahat ng iba pa ay idinonate o ibinenta. Nag-antay ako hanggang sa tuluyan akong nakaayos bago ko tawagan si Eduardo. 3 linggo na simula ng kaarawan niya, at hindi ko siya kinausap simula nang pumayag ako sa hapunan na iyon sa linggo, isang imbitasyon na hindi ko kailanman balak tuparin. Nanay, saan ka ba nagpunta? Inaasahan ka namin sa hapunan tapos bigla kang nawala. Nag-alala si Beatrice. Umupo ako sa aking bagong leather armchair, nakatingin sa hardin kung saan nagtatanim ang mga manggagawa ng mga spring bulbs. Naging abala ako sa paglipat. Paglipat? Ano ang ibig mong sabihin sa paglipat? Saan? Bumili ako ng bahay, Eduardo. Isang tunay na bahay.
Ang katahimikan sa kabilang linya ay napakatagal na inakala kong nawala na ang tawag. Sa wakas, nagsalita siya, ang kanyang boses ay pilit at nalilito. Bumili ka ng bahay? Paano? Ibig sabihin, anong klaseng bahay? Isang magandang kolonyal sa Willow Creek Lane. 6 na silid-tulugan, magagandang hardin. Lubos akong masaya dito. Willow Creek Lane. Ang kanyang boses ay bahagyang pumiyok. Nanay, ang mga bahay doon ay mas mahal kaysa sa akala kong kaya ninyo. Mas mahal kaysa sa akala mong kaya kong bilhin, siguro. Isa pang mahabang pagtigil. Hindi ko maintindihan. Saan ka kumuha ng pera? Maaari ko sanang ipinaliwanag noon. Maaari ko sanang sinabi sa kanya ang tungkol sa mga investment, tungkol sa maingat na pagpaplano ni Arturo, tungkol sa life insurance at mga inuupahang ari-arian. Sa halip, simple kong sinabi, ang iyong ama ay isang napakatalinong tao sa pera. Pero sabi mo, ibig sabihin, nahihirapan ka. Ang maliit na apartment, ang masikip na budget. Pinili kong mamuhay ng simple, Eduardo. May pagkakaiba. Narinig ko ang mahinang boses sa background. Si Beatrice ay nagtatanong kung ano ang nangyayari. Pagkatapos, ang boses ni Eduardo ay naging mas formal, mas malayo. Well, iyan ay mahusay, nanay. Talaga. Dapat kaming pumunta para tingnan ito. Dapat ngayong weekend, Sabado ng hapon. Okay. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, naglakad ako sa aking magandang bagong bahay. Ini-imagine ang pag-uusap na walang alinlangan na nangyayari sa pagitan ni Eduardo at Beatrice. Kilala ko ng sapat ang kanilang relasyon upang hulaan kung paano ito eksaktong magaganap. Dumating ang Sabado na may perpektong panahon ng taglagas. Ginugol ko ang umaga sa pag-aayos ng sariwang bulaklak sa foyer at paghahanda ng kape at pastries. Kahit na pinaghihinalaan kong hindi magtatagal ang pagbisitang ito. Dumating ang bisevgri ni Eduardo sa aking driveway eksaktong 2:00 ng hapon. Mula sa bintana, pinanood ko silang umupo sa kotse ng ilang minuto. Masiglang nakikipag-usap si Beatrice habang mahigpit na nakakapit si Eduardo sa manibela. Sa wakas, lumabas sila. Si Beatrice ay nakadamit ng pormal sa isang designer cream-colored suit na kinilala ko bilang isa sa mga sinusuot niya upang makagawa ng magandang impresyon sa mga mayayamang kapitbahay. Suot niya ang ekspresyon na inilalaan niya para sa mga taong itinuturing niyang mahalaga, isang maliwanag, matalino na ngiti na may mga mata na walang anumang detalye. Binuksan ko ang pinto bago pa sila makakaring. Eduardo. Beatrice. Welcome. Nanay. Niyakap ako ni Eduardo, ngunit nararamdaman ko ang tensyon sa kanyang balikat. Ito ay... Wow! Incredible! Dumaan si Beatrice sa kanya, ang kanyang mga mata ay nag-scan na agad ng lahat ng nakikita mula sa pasukan. Clara, anong sorpresa? Ito ay medyo substantial. Salamat! Gusto ninyo bang mag-tour? Ang sumunod ay 30 minuto ng halos hindi maitago na pagpapahalaga. Hinangaan ni Beatrice ang bawat silid na may sanay na mata ng isang taong nagtatasa ng ari-arian, hindi bumibisita sa pamilya. Napansin niya ang square footage, ang kalidad ng mga finish, ang tanawin mula sa bawat bintana. Tahimik na sumunod si Eduardo, lalong lumalala ang kanyang ekspresyon sa bawat silid na pinadaan namin. Nang marating namin ang master suite, isang malawak na silid na may sitting area at mga French door na papunta sa isang private balcony, tuluyang ibinaba ni Beatrice ang kanyang facade. Napakalaki nito, sabi niya, hinahaplos ang mga kortinang seda. Talaga? Sobra-sobra para sa isang tao. Gusto ko ang espasyo, kalmado kong sagot. Ay, syempre, pero realistically, lumingon siya sa akin na may matalim na ngiti. Ibig sabihin, sa edad ninyo, talagang ligtas ba na mag-isa kayo sa bahay na ganito kalaki? Ang daming hagdan, ang pagpapanatili, ang pag-iisa. Umalis si Eduardo nang hindi comfortable. Beatrice, nagiging practical lang ako. Honey, halos 70 na ang nanay mo. Paano kung mahulog siya? Paano kung may mangyari? Sino ang makakaalam? Inihatid ko sila pabalik sa sala kung saan ko inihanda ang kape at pastries sa antigong mesa na minana ko sa aking lola.
Habang kami ay nakaupo, ipinagpatuloy ni Beatrice ang kanyang pag-atake na nagkunwari na pag-aalala. Ang mga property taxes pa lang ay sigurado na napakalaki, komento niya, pumili ng isang scone, at ang mga gastos sa pagpapainit, ang insurance, ang landscaping. Mukhang isang napakalaking pasanin para sa isang taong may fixed income. Kinaya ko naman, sabi ko, nagbubuhos ng kape mula sa silver service na regalong kasal mula sa mga magulang ni Arturo. Nagpalitan ng tingin si Beatrice at Eduardo bago siya nagpatuloy. Well, maganda iyan, syempre, pero nag-iisip kami, hindi ba, darling, tungkol sa aming kinabukasan. Gusto naming magsimula ng pamilya at sa bagong posisyon ni Eduardo sa firm, medyo lumiliit na ang aming kasalukuyang lugar. Humigop ako ng kape at naghintay. Ang ibig sabihin ni Beatrice, singit ni Eduardo, ang kanyang boses ay maingat na kaswal, ay ang bahay na ito ay perpekto para sa isang lumalagong pamilya. Lahat ng mga bakanting silid-tulugan na ito, ang malaking bakuran para paglaruan ng mga bata. Ideal ito. Ideal, sumang-ayon si Beatrice, nagniningning ang kanyang mga mata sa kagalakan. At magkakaroon kayo ng kasama. Hindi na kayo mag-iisa pa. Maaari namin kayong alagaan, tulungan sa pagpapanatili at mga gastos. Ang kapalaluan nito ay nakabingi sa akin. Talaga silang nagmumungkahi na binili ko ang bahay na ito para sa kanila, na ang lahat ng aking pagpaplano, ang aking mga taon ng disiplina sa pananalapi, ang aking kalayaan, ay para sa kanilang kapakinabangan. Dagdag ni Beatrice, lalong naging masigla, mas magiging maganda ito para sa mga bata. Ang kapitbahayan na ito, ang mga paaralan na ito ang eksaktong gusto namin para sa aming pamilya. Yumuko si Eduardo, at sa isang sandali nakita ko ang isang kislap ng batang pinagpalaki ko. Ano sa tingin mo, nanay? Hindi ba maganda na magkakalapit ang pamilya? Marinig ang tunog ng halakhak ng mga bata sa mga silid na ito. Umupo sila doon, silang dalawa, naghihintay ng aking sagot, sigurado na, syempre, makikita ko ang karunungan sa kanilang mungkahi, na magiging mapagpasalamat ako sa kanilang mapagbigay na alok upang iligtas ako mula sa pasanin ng aking magandang tahanan. Maingat kong inilagay ang aking tasa ng kape at tumingin sa kanila isa-isa. Isang kawili-wiling proposal, sa wakas ay sinabi ko. Lumawak ang ngiti ni Beatrice. Alam kong maiintindihan mo. Nagiging makatwiran lang ito. Maaari nating ayusin ang lahat ng detalye. Siguro maaari mong panatilihin ang master suite at kami ang gagamit ng ibang mga silid. Gustong-gusto ng mga bata na nandito si Lola. Nag-sketch na nga si Beatrice ng mga ideya para sa nursery, dagdag ni Eduardo. Ang sunny room na iyon sa ikalawang palapag ay perpekto. Tumango ako ng maingat. Talaga namang pinag-isipan niyo ito ng husto. Gusto lang namin ang pinakamabuti para sa lahat, sabi ni Beatrice, ang kanyang boses ay umaagos sa peking tamis. Ito ang ginagawa ng mga pamilya. Nagmamalasakit tayo sa isa't isa. Pamilya. Ang salitang iyon na ginamit nila sa loob ng maraming taon upang manipulahin ako, upang pilitin akong tanggapin ang mas kaunti, umasa ng mas kaunti, makontento sa mga mumo ng pagmamahal habang ibinibigay ko ang lahat bilang kapalit. Pagkatapos ay ngumiti ako. Isang tunay na ngiti ang una kong ipinakita sa kanilang presensya sa loob ng maraming taon. Lubos kang tama, Beatrice. Ang mga pamilya ay dapat magmalasakit sa isa't isa. Tumayo ako, inayos ang aking palda, at naglakad patungo sa bintana na nakatanaw sa hardin. Sa likod ko, narinig ko silang nagbubulungan ng masigla, gumagawa na ng mga plano para sa kanilang bagong tahanan. Kailangan ko lang tumawag, sabi ko, lumingon sa kanila. Maaari ba ninyo akong pagbigyan sandali? Habang naglakad ako patungo sa aking study, narinig ko ang masiglang bulong ni Beatrice kay Eduardo. Sabi ko na sa iyo, papayag siya. Magiging perpekto ito. Perpekto. Naisip ko habang kinuha ko ang telepono. Eksaktong ganoon ang mangyayari. Isinara ko ang pinto ng study sa likod ko at sumandal dito sandali, nakikinig sa mahinang tunog ng kagalakan mula sa sala. Malakas na naririnig ang boses ni Beatrice sa dingding habang inilalarawan niya ang kanyang vision para sa aming bagong tahanan kay Eduardo. Aming tahanan. Na parang nakalipat na siya, na parang inangkin na niya ito. Ang aking mga kamay ay nakakagulat na matatag habang dinadyal ko ang numero ni Katarina.
Opisina ni Abogada Catarina Perez. Nelly po ang kausap niyo. Ako si Clara Quantero. Kailangan kong kausapin agad si Catarina. Urgent po ito. Sandali lang po, Jimre Quantero. Humaba ang hold music na tila walang katapusan, na pinutol ng mga pagsabog ng tawa mula sa kabilang silid. Naiisip ko si Beatrice na naglalakad sa aking mga gamit na may bagong tingin, hindi na niya nakikita ang mga ito bilang akin, kundi bilang kanya. Ang mga crystal vases na regalong kasal, ang mga pinta na kinolekta namin ni Arturo sa aming mga paglalakbay, ang mga antigong kasangkapan na ipinasa sa loob ng henerasyon, lahat ay mentally na ibinabahagi ayon sa kanyang panlasa. Clara. Ang boses ni Catarina ay tila nag-aalala. Sinabi ni Nelly na urgent daw. Ayos lang ba ang lahat? Kailangan kong gumawa ng agarang pagbabago sa aking habilin. Ngayon kung maaari. Anong klaseng pagbabago? Na-update lang namin ang lahat 3 linggo na ang nakakaraan. Naglakad ako sa bintana, nakatingin sa hardin kung saan ko pinaplano ang tahimik na umaga na may kape at libro. Sa refleksyon, nakita ko ang sarili kong mukha, mahinahon, determinado, sa wakas ay malaya mula sa desperadong pag-asa na nagpapanatili sa akin na kumapit sa ilusyon ng pagmamahala ng pamilya. Gusto kong magdagdag ng isang tiyak na kodisil tungkol sa aking bahay, isang napakalinaw. CJ, ano ang nasa isip ninyo? Gusto kong nakasaad ng walang anumang pagdududa na sa ilalim ng anumang pagkakataon ay hindi maaaring magmana ang aking anak o ang kanyang asawa ng ari-arian na ito. Hindi sila kailanman titira dito. Hindi sila kailanman magiging may-ari nito. Hindi sila kailanman makikinabang dito sa anumang paraan. Ang pagtigil ni Catarina ay mas matagal sa pagkakataong ito. Clara, mukhang lubusan iyan. Maaari ko bang itanong kung ano ang nagtulak dito? Sa pamamagitan ng pinto, narinig ko ang boses ni Eduardo. Ang master bedroom ay may napakagandang natural na liwanag. Gustong-gusto mo ang walk-in closet, Beatrice. Nandito na sila ngayon, tahimik kong sinabi. Sa bahay ko, nagpaplano kung paano ito i-redecorate, saan ilalagay ang mga kwarto ng mga bata, kung paano ako tutulungan sa pasanin ang pagmamay-ari nito. Ang tono ni Catarina ay lumipat sa propesyonal na pag-aalala. Nakakaramdam ba kayo ng panggigipit? Dahil kung may anumang tanda ng pang-aabuso sa matatanda o manipulasyon, hindi putol ko. Wala nang ganoon. Hindi nila ako pinipilit na gawin ang anuman. Pinapakita lang nila sa akin kung sino talaga sila, at sa wakas ay pinapansin ko. Ano pa ang gusto ninyong isulat? Naalala ko ang masiglang bulong ni Beatrice, ang kaswal na paraan ng pag-aakala ni Eduardo na ang lahat ng pinaghirapan ko ay para sa kanyang kapakinabangan. Gusto kong mapunta rin ang bahay sa Silver Circle Foundation, kasama ang lahat ng iba pa. At gusto kong nakasaad na kung kailanman ay kokontrahin nila ang habilin, mawawala sa kanila ang anumang karapatan na bisitahin man lang ang ari-arian habang ito ay nasa pangangalaga ng foundation. Iyan ay legal na tama, kumpirma ni Catarina. May iba pa? Gusto ko na mag-draft ka ng liham na ihahatid sa kanila pagkatapos ng aking kamatayan. Isang bagay na nagpapaliwanag kung bakit ginawa ang mga desisyong ito. Gusto mo bang idikta ngayon? Narinig ko ang boses ni Beatrice na papalapit sa pinto ng study. Paparating sila para hanapin ako, marahil ay nagtataka kung bakit ang tagal ko. Hindi sa telepono. Maaari ka bang pumunta dito ngayon? Maaari akong makapunta sa 1 oras. Ayos ba iyon? Perfect. Gamitin ang back entrance sa garden gate. Maghihintay ako sa terrace. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, naglaan ako ng sandali upang pakalmahin ang aking sarili bago sumama sa aking mga bisita. Nakatayo sila sa gitna ng sala, si Beatrice ay maihawak na telepono, mukhang kumukuha ng mga larawan. Kumukuha lang ng mga sukat, sabi niya na may maliwanag na ngiti para makita kung saan ilalagay ang mga kasangkapan. Sana ayos lang sa inyo. Hindi naman. Umupo ako sa aking upuan, napansin ko na pareho silang nakatayo, na parang ang pag-upo ay magpapabagal sa kanilang mga plano. Gusto ninyo bang makita ang iba pang bahagi ng bahay? Tapos na ang basement. Magiging magandang playroom iyon. Nagliwanag ang mga mata ni Beatrice. Ay, mukhang perpekto.
At ang attic, karamihan ay ginagamit para sa imbakan, ngunit maaari itong i-convert, isang opisina, marahil. Sa susunod na oras, ginampanan ko ang papel na inaasahan nila sa akin. Ang nagpapasalamat na matandang babae na lubos na nagpapasalamat sa kanyang magandang kapalaran at sa kanilang mapagbigay na alok na makibahagi dito. Tumango ako habang inilalarawan ni Beatrice ang kanyang mga ideya sa pagdekorasyon. Umiti ako habang itinuturo ni Eduardo ang mga praktikal na pagpapabuti na maaari nilang gawin. Nag-alok pa ako na ipakita sa kanila ang mga linya ng ari-arian upang maplano nila ang kanilang hardin. Binili nila ang lahat ng iyon. Ang 2 taong ito na nagsumpa na kilala ako, na nakita ang aking pagiging magalang bilang kahinaan, ang aking pagkabukas palad bilang isang obligasyon, ang aking pagmamahal bilang isang bagay na maaari nilang samantalahin nang walang anumang kahihinatnan. Dapat na tayong umalis, sabi ni Eduardo sa wakas, tinitingnan ang kanyang relo. Mayroon kaming dinner plan sa mga Cardenas. Siyempre. Inihatid ko sila sa pinto, tinanggap ang air kisses ni Beatrice at ang abalang yakap ni Eduardo. Pag-uusapan pa natin ang tungkol sa arrangement mamaya, sabi ni Beatrice, mentally na nakalipat na sa aking tahanan. Ang daming detalye na kailangan ayusin, pero sigurado akong magagawa natin itong kahanga-hanga para sa lahat. Sigurado akong magagawa natin, sumang-ayon ako. Pagkatapos mawala ang kanilang sasakyan sa driveway, naglakad ako sa aking bahay na may bagong pananaw. Bawat silid na inangkin nila, bawat espasyo na kanilang inilaan sa kanilang isipan, bawat pag-aakala na kanilang ginawa tungkol sa aking pasasalamat sa kanilang panghihimaso. Dumating si Katarina eksaktong 1 oras pagkaraan, bit-bit ang kanyang leather briefcase, at ang hitsura ng isang taong handa para sa mahihirap na pag-uusap. Ipakita mo sa akin ang bahay, sabi niya nang walang pasubali. Gusto kong intindihin kung ano ang pinoprotektahan natin. Ipinakita ko sa kanya ang buong lugar, ipinaliwanag hindi lang ang ari-arian, kundi pati ang eksena na naganap ilang oras na ang nakalipas. Nakikinig si Katarina ng walang imik, nagsusulat sa kanyang malinis at maayos na sulat kamay. Talaga bang naniniwala sila na binili mo ang bahay na ito para sa kanila? Tanong niya habang kami ay nakaupo sa sunroom na may isang pot ng tsaa. Lubusan, sagot ko. Sa kanilang isipan, ang lahat ng ginagawa ko ay para sa kanilang kapakinabangan. Ang aking mga problema sa pananalapi ay isang abala lamang na kailangang pamahalaan. Ang aking mga tagumpay ay mga ari-arian na maaari nilang angkinin. Binuksan ni Katarina ang kanyang briefcase at kinuha ang isang legal pad. Draft natin ang liham na iyan. Ano ang gusto mong malaman nila? Tinitigan ko ang aking hardin, naaalala ang mga taon na ginugol ko sa pagsisikap na makuha ang kanilang pagmamahal, ang kanilang paggalang, ang kanilang pinakapangunahing pagkilala bilang isang tao. Gusto kong intindihin nila na ang pagmamahal ay hindi isang one-way street, sabi ko sa wakas. Na ang pamilya ay hindi tungkol sa kung ano ang makukuha mo mula sa isang tao, kundi kung ano ang ibinibigay mo ng malaya. Gusto kong malaman nila na nakita ko ang kanilang pagganap. Na alam ko palagi kung ano ang iniisip nila sa akin at sa bahay na ito partikular. Gusto kong maintindihan nila na ang bahay na ito, ang aking bahay, ay magiging isang kanlungan para sa mga matatanda. Na ito ay magiging isang lugar para sa mga ang kanilang sariling mga anak ay itinuturing silang pasanin sa halip na pagpapala. Mabilis na nagsulat si Katarina, mahigpit na gumuguhit ang kanyang panulat sa papel. May iba pa? Gusto kong malaman nila na nagkaroon ako ng pagpipilian. Sabi ko, na hanggang ngayon, maaari akong magpasya ng iba, ngunit ginawa nilang imposible na mahalin sila. At hindi iyon ang aking kabiguan. Ito ay kanila. Habang dinaraft ni Katarina ang mga dokumento, naramdaman ko ang bigat na nawala mula sa aking balikat na hindi ko man lang namalayan na dinadala ko. Sa loob ng maraming taon, sinisisi ko ang aking sarili sa distansya sa pagitan namin ni Eduardo. Nagtaka ako kung ano ang maaari kong nagawa ng iba, kung paano ako maaaring naging isang mas mabuting ina, mas karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Ngunit ngayon, nakita ko ang katotohanan. Hindi ito tungkol sa kung ano ang ginawa ko o hindi ko ginawa. Ito ay tungkol sa kung sino ang pinili nilang maging.
Mga taong nakikita lamang ang iba sa mga tuntunin ng kanilang pagiging kapaki-pakinabang, na naguguluhan ang manipulasyon sa pag-ibig, na naniniwala na may karapatan sila sa anumang maaari nilang kunin. Tapos na, sabi ni Katarina, tumingin sa kanyang mga papeles. Ano ang tunog nito? Binasa niya ng malakas ang liham, at tumango ako sa bawat pangungusap. Malinaw ito, tapat at pinal. Wala itong iniwan na puwang para sa hindi pagkakaunawaan. Wala itong inalok na espasyo para sa kanila na muling isulat ang kasaysayan sa kanilang sariling kaginhawaan. Perpekto, sabi ko. Kailan mo kayang ma-update ang habilin? Ihahanda ko ang lahat para pirmahan ninyo sa Lunes. Sigurado ba kayo tungkol dito, Clara? Kapag napirmahan at nanotarized na ang mga dokumentong ito, magiging napakahirap na baguhin. Naalala ko ang masiglang bulong ni Beatrice, ang kaswal na pag-aakala ni Eduardo na ang bahay na ito ay kanya sa karapatan. Naalala ko ang mga taon na tinrato nila ako na parang abala, isang pasanin, isang pinagmulan ng pagkakasala at obligasyon sa halip na pagmamahal. Wala nang masigurado pa sa buhay ko. Pagkatapos umalis ni Katarina, naglakad ako sa aking bahay isang beses pa. Hindi ko na ito nakita bilang tropeo na inakala ni Beatrice na napanalunan niya, kundi bilang aking santuwaryo, aking pagpipilian, aking kalayaan, na gawa sa ladrilyo at mortar at mga silid na puno ng kapayapaan. Bukas, malamang natatawag si Eduardo para pag-usapan ang kanilang move-in date. Si Beatrice ay malamang na naghahanap na ng kasangkapan at gumagawa ng mga listahan ng remodeling. Plano nila ang kanilang kinabukasan sa aking espasyo gamit ang aking pera, ginagamit ang aking kabutihang loob laban sa akin sa huling pagkakataon. Wala silang ideya na sa bawat pag-aakala, sa bawat aruganting pag-asa, sa bawat oras na binaliwala nila ang aking otonomiya, inilalabas nila ang anumang karapatan sa aking pagmamahal, aking pera, o aking magandang bahay. Sa loob ng 3 araw, pipirmahan na ang bagong habilin. Sa loob ng 3 araw, ang kanilang kinabukasan ay ganap na sa kanila. Ngunit nang walang aking bahay, nang walang aking pera, at nang walang kahit kaunting pag-asa na kailanman ay makakuha ng anuman, ang pag-iisip ay dapat na nagpalungkot sa akin. Sa halip, habang pinanood ko ang paglubog ng araw na pinipintahan ang aking hardin sa mga kulay ng ginto at amber, ang tanging naramdaman ko ay isang malalim at payapang kasiyahan. Ginawa nila ang kanilang pagpipilian at ngayon ay ginawa ko ang akin. Dumating ang tawag ng alas 7 ng umaga, 3 araw matapos kong pirmahan ang bagong habilin. Nasa kusina ako, nag-enjoy sa aking unang tasa ng kape habang pinapanood ang maliliit na ibon na nagtitipon sa feeder na inilagay ko malapit sa bintana. Lumabas ang pangalan ni Eduardo sa caller ID at may kung anong pagmamadali sa oras na nagsabi sa akin na hindi ito isang social call. Nanay, kailangan nating mag-usap ngayon na. Walang pagbati, walang pleasantries. Ang kanyang boses ay may matalas na tono na hindi ko narinig simula nang siya ay teenager, at nahuli ko siyang nagsisinungaling. Magandang umaga rin sa iyo, Eduardo. Ano ang napaka-urgent? Huwag kang magkunwari. Alam ko ang ginawa mo. Maingat kong ibinaba ang aking tasa, kahit na bumilis ang tibok ng aking puso. Ano ba sa tingin mo ang ginawa ko? Ang habilin, nanay. Tumawag ang opisina ni Abogada Katarina Perez kahapon. Tungkol sa mga updated na dokumento at kailangang kumpirmahin ang address ng ari-arian. Binalaan ako ni Katarina na ang mga ganitong tawag ay standard procedure, ngunit umasa ako na magkakaroon kami ng mas maraming oras bago lumabas ang lahat. Gayunpaman, naramdaman kong kakaibang kalmado habang naghahanda ako para sa susunod. Ganoon ba? At ano ang sinabi nila sa iyo? Wala direkta, pero nang pilitin ko sila kung bakit nila kailangan ang aming property details, sinabi nila na hindi raw relevant dahil hindi kami beneficiaries. Hindi kami beneficiaries, nanay. Nasa pagitan namin ang akusasyon. Narinig ko ang boses ni Beatrice sa background, matalas at mapanukso, bagamat hindi ko maintindihan ang mga salita. Gusto mo bang pumunta para pag-usapan ito? Tanong ko. Papunta na kami. Click. Ibaba nila ang telepono. Tiningnan ko ang aking tahimik na kusina, alam kong ito na marahil ang huling sandali ng kapayapaan na matatamasa ko sa loob ng mahabang panahon.
Pagkatapos ay umakyat ako upang magbihis ng maayos para sa mahirap na araw na darating. Dumating sila sa loob ng 20 minuto na nangangahulugang tumatawag sila mula sa kotse. Pula ang mukha ni Beatrice sa galit nang buksan ko ang pinto at mukhang hindi natulog si Eduardo. Pumasok ka na ngayon, sigaw ni Beatrice, tinulak ako papasok sa foyer. Sinundan ko sila sa sala kung saan sila nakatayo na parang mga prosecutors na malapit nang magbigay ng akusasyon. Paano mo nagawa ito sa amin? Ang boses ni Beatrice ay matinis, nawala na ang lahat ng pagpapanggap ng pagiging sibil. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa iyo, pagkatapos ng lahat ng aming plano, anong plano, kalmado kong pinutol. Huwag kang magkunwari na inosente, singhal ni Eduardo. Pinaniwala mo kami na titira kami dito. In-encourage mo kaming planuhin ang kinabukasan ng mga bata, ang aming buhay. Umupo ako sa aking paboritong armchair, ang nakaharap sa hardin. Wala akong ginawang ganoon. Nakinig lang ako habang nag-a-assume kayo. Assumption. Ang tawa ni Beatrice ay mapait. Ipinakita mo sa amin ang bahay na parang nakatira na kami dito. Pinag-usapan mo ang mga kwarto ng mga bata, ang pagkakalapit ng pamilya. Naging magalang lang ako. Mga bisita kayo sa aking tahanan. Mga bisita. Bumali ang boses ni Eduardo. Anak mo ako. Anak kita. At ako ang nanay mo. Ngunit hindi iyan nangangahulugan na ang bahay ko ay bahay mo o ang pera ko ay pera mo. Nagsimulang maglakad-lakad si Beatrice, ang kanyang designer heels ay malakas na nagkakatok sa sahig na kahoy. Kalokohan ito. Halos 70 ka na, nakatira mag-isa sa bahay na napakalaki para sa iyo. Nag-alok kaming tumulong, alagaan ka, at ito ang ipinambabayad mo sa amin. Nagsisigaw ka na, Anya, na para bang nakakapit ka sa ari-arian na ito na parang ito lang ang mayroon ka. Nagsisinungaling ka sa amin, hinayaan mo kaming planuhin ang aming buhay sa isang bagay na hindi mo naman balak ibigay sa amin. Tumingin ako kay Eduardo na nakatingin sa sahig, nakakuyom ang mga kamao. Ganoon ba ang tingin mo rin? Na nagsinungaling ako sa iyo. Tumingala siya, at sandali, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang bagay na maaaring sakit. Nanay, kailangan namin ang bahay na ito. Ang aking promosyon ay may kasamang ilang inaasahan, mga obligasyong panlipunan at... Si Beatrice ay buntis. Buntis? Nakatakas ang salita bago ko pa ito mapigilan. Napunta ang kamay ni Beatrice sa kanyang patag na tiyan, ang kanyang ekspresyon ay lumipat mula sa galit patungo sa pagiging matuwid sa sarili. 3 buwan. Sasabihin namin sa iyo kapag nakalipat na kami. Gagawin namin itong isang selebrasyon. Isang apo. Isa pang apo na marahil ay hindi ko kailanman makikilala, hindi kailanman mayayakap, hindi kailanman papayagang mahalin. Ang pag-iisip ay dapat na nakasira sa aking puso. Sa halip, pinatigas nito ang aking determinasyon. Congratulations, simple kong sinabi. Congratulations. Tumingin sa akin si Beatrice nang hindi makapaniwala. Iyan lang. Ang anak mo ay magkakaroon ng anak at ang tanging masasabi mo ay congratulations. Ano ang gusto mong sabihin ko? Na humihingi ka ng tawad? Na aayusin mo ito? Na ibabalik mo kami sa habilin kung saan kami nararapat? Kung saan ka nararapat? Ulit ko. At saan nga ba sa tingin mo iyon? Humakbang si Eduardo, ginagamit ang parehong mapanghikayat na tono na ginagamit niya sa korte. Nanay, maging makatwiran tayo. Hindi mo kailangan ang bahay na ganito kalaki. Ang pagpapanatili pa lang ay napakalaki na. At sa nalalapit na baby, kailangan talaga namin ng mas malaking espasyo. Kung gayon, bumili ka ng mas malaking bahay. Sa anong pera, sigaw ni Beatrice. Alam mo ba kung gaano kamahal ang mga bahay sa isang disenteng kapitbahayan? Alam mo ba kung gaano kamahal ang mga private school? Alam mo ba kung ano ang kailangan para bigyan ang isang bata ng buhay na nararapat sa kanila? Ang buhay na nararapat sa anak mo. Ikinorektahan ko. Iyong responsibilidad, hindi akin. Namutla ang mukha ni Beatrice sa galit. Ikaw ay isang makasarili, mapait na matandang babae. Hindi nakakapagtaka na iniwan ka ng asawa mo para palakihin si Eduardo ng mag-isa. Hindi nakakapagtaka na halos hindi ka na kayang tiisin ang sarili mong anak. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang sampal.
Ngunit hindi ako umuurong. Hindi ako iniwan ni Arturo, Beatrice. Namatay siya. At kung halos hindi ako kayang tiisin ni Eduardo, bakit mo gustong tumira sa bahay ko? Dahil hindi ito ang bahay mo, sigaw niya. Hindi talaga. Si Eduardo ang tanging anak mo, ang tanging pamilya mo. Lahat ng mayroon ka ay dapat na otomatikong mapunta sa kanya. Ganoon ang takbo ng pamilya. Talaga? Tumayo ako at naglakad patungo sa mantel kung saan nakaupo ang litrato ni Arturo sa tabi ng mga litrato ni Eduardo noong bata pa. Sabihin mo sa akin, Beatrice, sa pamilya mo. Nagtrabaho ba ang iyong mga magulang ng double shifts para bayaran ang iyong kolehiyo? Ibinigay ba nila ang kanilang sariling mga kaginhawaan upang bigyan ka ng mga oportunidad? Iba iyan. Iyan ang dapat gawin ng mga magulang. At ano ang dapat gawin ng mga anak? Nag-alinlangan siya sandali, nahuli sa tanong. Sumagot si Eduardo para sa kanya. Dapat maging mapagpasalamat ang mga anak. Dapat nilang alagaan ang kanilang mga magulang kapag tumanda na sila. Alagaan sila, ulit ko. Hindi kunan sila, hindi ituring sila na parang abala na kailangang pamahalaan o mga ari-arian na kailangang angkinin. Hindi ka namin kailanman tinrato na parang abala, protesta ni Eduardo. Lumingon ako at hinarap siya ng buo. Talaga? Kung gayon, bakit inirekomenda ni Beatrice na lumipat ako sa isang home? Bakit niya sinabi na mamamatay akong mahirap at mag-isa? Bakit ka nakatayo doon sa katahimikan habang sinasabi niya iyon? Namutla ang kanyang mukha. Nag-aalala lang siya sa iyong kaligtasan. Hindi nag-aalala siya sa sarili niyang kaginhawaan. Hindi niya gustong harapin ang isang tumatandang biyenan na maaaring maging pasanin. Huminto si Beatrice sa kanyang paglalakad at tinitigan ako ng may purong puot. Binabaluktot mo ang lahat. Nag-alok kami na hayaan kang manatili dito, alagaan ka. Nag-alok kayo na hayaan akong manatili sa sarili kong bahay habang kinuha ninyo ito. Nag-alok kayo na pamahalaan ang aking buhay dahil nagpasya kayong hindi ako may kakayahang gawin ito sa sarili ko. Dahil hindi ka, sumabog siya. Tingnan mo ang sarili mo, nakatira mag-isa. Walang kaibigan, walang social life. Walang magawa kundi umupo sa malaking bahay na ito at kaawaan ang sarili mo. Sinusubukan ka naming tulungan sa pamamagitan ng pagkuha nito mula sa iyong mga kamay. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng layunin sa iyong buhay, sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa iyo na maging bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sariling kaawa-awang pag-iral. Ang mga salita ay nanatili sa hangin na parang lason. Mukhang lubos na nadurog si Eduardo na parang sa wakas ay naririnig niya ang tunay na iniisip ng kanyang asawa sa akin. Beatrice, tahimik niyang sinabi. Sapat na. Hindi sapat. Bumaling siya sa kanya. Sinadya ng iyong ina na maging malupit. Pinaparusahan niya kami dahil sa pagtatangka naming bumuo ng buhay, dahil sa paghahangad ng mas mahusay para sa aming anak. Siya ay isang selosa, mapaghiganti na matandang babae na hindi makatiis na makakita ng ibang masaya. Naglakad ako sa aking desk at kumuha ng folder na inihanda ko ng umaga. Sa loob ay mga kopya ng bagong habilin kasama ang liham na tinulungan akong i-draft ni Katarina. Dahil sa interesado kayo sa aking habilin, sabi ko, ibinigay ang folder kay Eduardo, dapat malaman ninyo ang buong katotohanan. Binuksan niya ito na nanginginig ang mga kamay, binabasa ni Beatrice sa kanyang balikat. Pinanood ko ang pagbabago ng kanilang mukha habang sinasalamin nila ang nilalaman, mula sa pagkalito patungo sa kawalan ng paniniwala, mula sa kawalan ng paniniwala patungo sa takot, at mula sa takot patungo sa galit. Iniwan mo ang lahat sa isang foundation. Ang boses ni Eduardo ay halos bulong. Sa Silver Circle Foundation, tumutulong sila sa mga matatanda na inabandona ng kanilang mga pamilya. Inabandona? Ang boses ni Beatrice ay naging mapanganib na ngayon. Hindi ka namin kailanman inabandona. Ay, hindi. Kailan ang huling beses na tumawag kayo para lang mag-usap? Kailan ang huling beses na inanyayahan ninyo ako ng walang inaasahang kapalit? Kailan ang huling beses na tinrato ninyo ako bilang isang taong mahal ninyo at hindi isang gawain na kinaiinisan ninyo? Nakatitig pa rin si Eduardo sa mga papeles, ang bahay, ang mga investment, lahat. Lahat ng iyon.
Dinukot ni Beatrice ang mga dokumento mula sa kanyang mga kamay, desperadong binasa ang mga ito. Hindi ito legal. Hindi mo basta-basta mapuputol ang tanging anak mo. May mga batas. May mga batas tungkol sa pang-aabuso sa matatanda, kalmado kong sinabi. May mga batas tungkol sa pamimilit at manipulasyon, ngunit walang batas na nangangailangan sa akin na iwan ang aking pera sa mga taong tinatrato ako ng may paghamak. Kokontrahin namin ito, sigaw niya. Lalabanan namin ito sa korte. Ngumiti ako noon, ang unang tunay na ngiti simula nang dumating sila. Basahin mo ang huling pahina, Beatrice. Ang bahagi tungkol sa kung ano ang mangyayari kung kokontrahin mo ang habilin. Sumigla ang kanyang mga mata sa dokumento, at pinanood ko ang pagkaubos ng kulay sa kanyang mukha habang binabasa niya ang clause na ipinilit ni Katarina na isama. Kung kokontrahin mo ang habilin, sabi ko, ang aking boses ay payapa, mawawala sa iyo ang anumang karapatan na bisitahin man lang ang ari-arian na ito pagkatapos itong maging isang pasilidad ng pangangalaga para sa mga inabandonang matatanda. Sa ilalim ng batas, hindi ka na kailanman makakatapak dito. Hindi mo magagawa ito, sabi ni Eduardo, ang kanyang boses ay pumiyok. Anak mo ako. Anak kita. At ako ang nanay mo. Ngunit ang pagiging pamilya ay hindi nagbibigay sa iyo ng karapatan sa aking buhay o sa aking pera o sa aking bahay. At tiyak na hindi ka nito binibigyan ng karapatang tratuhin ako bilang isang pasanin habang naghihintay ka na magmana ng aking mga ari-arian. Ibinato ni Beatrice ang mga papeles sa sahig. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit. Pagsisisihan mo ito kapag namatay ka ng mag-isa sa bahay na ito, kapag wala kang kukuha sa iyo. Maaalaala mo ang sandaling ito at hihilingin mo na sana ay iba ka. Tumingin ako sa kanya, talagang tiningnan siya, at hindi ko nakita ang maganda, maayos na babae na nagnakaw ng pagmamahal ng aking anak, kundi isang maliit, sakim na tao na ang buong halaga ay nakasalalay sa kung ano ang makukuha niya mula sa iba. Hindi ako mamamatay ng mag-isa, Beatrice. Mapapaligiran ako ng mga taong natuto, tulad ko, na ang dugo ay hindi gumagawa ng pamilya. Ang pag-ibig ang gumagawa, ang paggalang ang gumagawa, at wala ka nang ipinakita sa akin sa loob ng maraming taon. Umalis sila noon, kinokolekta ni Eduardo ang mga nakakalat na papeles, habang lumabas si Beatrice sa pinto. Sa pintuan, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nanay, pakiusap, kailangan may paraan para ayusin ito. Tiningnan ko ang aking anak, ang lalaking ito na pinagpalaki ko, minahal, pinasakitan, at wala akong naramdaman kundi isang malalim na kalungkutan para sa kung ano ang naging siya. Palagi namang may paraan para ayusin ito, Eduardo. Hindi mo lang kailanman sinubukan. Nang magsara ang pinto sa likod nila, tumayo ako sa foyer, nakikinig sa pagsisimula ng kanilang kotse, nakikinig sa pagmamaneho nila palayo sa aking buhay sa huling pagkakataon na alam ko. Pagkatapos ay naglakad ako sa aking kusina, nagbuhos ng sariwang tasa ng kape, at umupo para mag-enjoy sa pinakatahimik na umaga na nagkaroon ako sa loob ng maraming taon. Lumipas ang 6 na buwan bago ko sila narinig muli. 6 na buwan ang pinakapayapa at kasiyasyang buhay na naranasan ko simula nang mamatay si Arturo. Ibinuhos ko ang aking sarili sa mga aktibidad na nakalimutan kong kinagigiliwan ko, pag-host ng mga book clubs sa aking library, pag-volunteer sa community center, pagkuha ng mga painting classes sa lokal na studio. Ang aking bahay ay naging kung ano ang palaging nilalayo nito, isang tahanan, hindi isang monumento sa kalungkutan. Dumating ang tawag sa isang umaga ng Martes ng tagsibol. Nasa hardin ako, nagtatanim ng mga rosas na in-order ko mula sa isang katalog nang tumunog ang telepono mula sa loob ng bahay. Halos hindi ko ito sinagot, ngunit may kung anong pagpipilit sa pagriring na nagpahid sa akin ng aking mga kamay sa aking gardening apron at pumasok sa loob. Hello, nanay. Ang boses ni Eduardo ay mas maliit kaysa sa naaalala ko, na may kahinhina na nagpaalala sa akin sa batang siya noon. Hello, Eduardo. Nagtataka ako kung maaari tayong mag-usap ng personal. Tiningnan ko ang aking hardin, ang mga rosas na naghihintay na itanim, ang buhay na binuo ko nang wala sila. Tungkol saan? Tungkol sa amin, tungkol sa nangyari. May problema kami ni Beatrice. Siyempre, nagkaroon sila.
Nagtaka ako kung gaano katagal bago lumabas ang mga lamat kapag nalaman nila na hindi na naroon ang aking pera upang lutasin ang kanilang mga problema. Ikinagagalak kong marinig iyan. Maaari ba akong pumunta? Ako lang, si Beatrice. Ayaw niyang makipag-ugnayan ako sa iyo. Sa kabila ng lahat, anak ko pa rin siya. Sa kabila ng sakit, ang pagkabigo, may bahagi sa akin na naghihintay sa tawag na ito. CJ. Ngayong hapon. Salamat, nanay. Talaga, salamat. Dumating siya ng 2:00, nagmamaneho ng parehong BFD, ngunit mukhang bumaba ang dignidad. Ang tiwala na abogadong nakatayo sa aking sala 6 na buwan na ang nakakaraan, na humihingi ng kanyang mana, ay napalitan ng isang lalaking mukhang pagod, hindi sigurado, at mas matanda sa kanyang 38 taon. Sinalubong ko siya sa pinto, napansin kung paano ang kanyang mga mata ay nagpalibot sa mga pagbabago na ginawa ko. Ang foyer ngayon ay may maliit na mesa na may sariwang bulaklak mula sa aking hardin. Ang mga dingding ay puno ng mga litrato ng pamilya, hindi lang ng kanya, kundi ng mga kamag-anak ni Arturo, ng mga kaibigan na muling nakakonekta sa akin, ng mga babae mula sa aking book club na naging parang mga anak sa akin. Mukhang iba ang bahay, sabi niya. Mukha itong tirahan, sagot ko. Gusto mo ba ng kape? Umupo kami sa sunroom, ang lugar kung saan ko pinlano ang kanyang pag-aalis sa habilin kasama si Katarina. Ito ay ngayon ay nilagyan ng komportableng mga wicker chairs at mga halaman na yumabong sa liwanag ng hapon. Isang isel ang nakatayo sa isang sulok na may hawak na aking pinakabagong pinta, isang landscape ng tanawin mula sa bintana ng aking silid tulugan. Nagpipinta ka ulit, tanong niya, tumango patungo sa isel. Palagi akong nagpipinta, Eduardo. Huminto lang ako nang pakasalan ko ang iyong ama at pagkatapos ay hindi na ako nakahanap ng oras upang balikan ito. Tumango siya, nakatitig sa kanyang tasa ng kape. Naaalala ko na nagpipinta ka sa lamesa ng kusina noong bata pa ako. May magandang alaala ka. Umupo kami ng tahimik sa loob ng ilang minuto. Naghintay ako, alam kong may dahilan siya sa pagpunta, alam kong kailangan niyang makarating doon sa sarili niyang paraan. Iniwan ako ni Beatrice, sabi niya sa wakas. Ikinagagalak kong marinig iyan. Ikaw ba? Tumingala siya sa akin na may pag-asa dahil sabi niya matutuwa ka raw. Sabi niya baka pinlano mo raw ang lahat ng ito. Maingat kong ibinaba ang aking tasa ng kape sa saucer. Hindi ko pinlano ang pagtatapos ng inyong kasal, Eduardo. Pinlano ko na protektahan ang aking sarili mula sa mga taong nakikita lang ako bilang pinagmulan ng pera. Iyan ba talaga ang tingin mo sa amin? Ang tanong ay napakatapat na sandali kong nakita ang anak na pinagpalaki ko, ang batang naniniwala na ang mundo ay patas, na ang mabuting hangarin ay palaging nakikita. Paano pa ba ako mag-iisip sa inyo? Kailan ang huling beses na tumawag ka sa akin para lang malaman kung kumusta ako? Kailan ang huling beses na bumisita ka nang walang hinihinging kapalit? Tahimik siya ng napakatagal na inakala kong hindi siya sasagot. Pagkatapos, sa isang mahinang boses, hindi ko matandaan. Hindi rin ako. Pero mahal kita. Mahal pa rin kita. Mahal mo ba ako? O mahal mo ba ang ideya ng sa akin, ang ina na laging nandyan kapag kailangan mo siya, na inaasahang magsakripisyo ng walang tanong? Na dapat maging mapagpasalamat sa anumang mumo ng atensyon na ibinibigay mo sa kanya? Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi. Hindi ko kailanman inisip yan. Alam ko. Iyan ang problema. Yumuko siya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom na puti ang kanyang mga buko. Nanay, alam kong nagkamali ako. Pareho tayong nagkamali. Pero nandito na ako ngayon. Gusto kong ayusin ang mga bagay. Ano ba talaga ang gusto mong ayusin? Ang aming relasyon. Kami. Miss na miss kita. Miss mo ba ako? O miss mo ba ang seguridad na alam mong nandyan ako, handang iligtas ka kapag mahirap ang mga bagay? Namula ang kanyang mukha. Hindi patas iyan. Hindi ba? Iniwan ka ng asawa mo. Malamang ay nahihirapan ka sa pananalapi ng walang inaasahang mana. At bigla, naaalala mo na mayroon kang ina at ngayon gusto mong muling bumuo. Hindi mahalaga ang pera. Tigilan mo. Ang boses ko ay mas matalas kaysa sa inaasahan ko.
Huwag kang magsinungaling sa akin, Eduardo. Hindi na. Tapos na iyan. Bumagsak siya sa kanyang upuan talo. Okay. Mahirap ang mga bagay. Mahal ang diborsyo at umaasa kami. Umaasa kayong magmamana ng aking bahay, manirahan dito ng walang bayad, at gamitin ang aking ipon bilang inyong personal na bank account. Kapag sinabi mo sa ganoong paraan, mukhang kakilakilabot. Dahil kakilakilabot ito. Ikaw at si Beatrice ay tinrato ako bilang isang resource na dapat pamahalaan, hindi isang tao na dapat mahalin. Pero mahal kita, git niya. Mahal pa rin kita. Tiningnan ko ang kanyang mukha, hinahanap ang mga tanda ng manipulasyon na nakasanayan ko na. Ngunit nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Tunay na pagsisisi. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa diborsyo, sabi ko. Siya. Nang malaman niya na hindi darating ang pera, nagbago siya. Nagsimulang magsalita tungkol sa paghahanap ng isang taong may mas magandang prospects, na may pamilya na mas maraming mayaalo. Tumawa siya ng mapait. Sabi niya, nabigo ko raw siya dahil hindi ko kayang kontrolin ang sarili kong nanay. At ang baby. Kumunot ang kanyang mukha. Pinatanggal niya ang pagbubuntis, sabi niya hindi raw siya magpapakasal sa isang lalaking hindi kayang ibigay sa kanya ang lifestyle na nararapat sa kanya. Ang kalupitan nito ay nakabingi sa akin. Ano man ang iniisip ko kay Beatrice, ang pagkawala ng isang apo na hindi ko kailanman malalaman ay isang sakit na hindi ko inaasahan. Ikinagagalak kong marinig iyan, Eduardo. Hindi iyan mapapatawad. Sabi niya kasalanan mo raw. Na kung binigay mo lang sana sa amin ang bahay, wala sana sa mga ito ang nangyari. Naniniwala ka ba doon? Naging tahimik siya ng matagal, nakatingin sa aking hardin kung saan nagliliparan ang mga paru-paro sa gitna ng mga bulaklak. Gusto kong maniwala. Mas madali kaysa tanggapin na pinakasalan ko ang isang taong mahal lang ako, dahil sa kung ano ang maibibigay ko sa kanya. Tulad ng gusto mo lang ako dahil sa kung ano ang maibibigay ko sa iyo. Ang mga salita ay nanatili sa pagitan namin na parang isang tulay. Wala sa amin ang nakakaalam kung gusto naming tawirin. Nagsimulang manginig ang balikat ni Eduardo at napagtanto kong umiiyak siya. Talagang umiiyak. Hindi ang peking luha na nakita ko dati, kundi ang basag na hikbi ng isang lalaking sa wakas ay naintindihan kung ano ang nawala sa kanya. Patawad, nanay. Patawarin mo ako sa lahat. Sa hindi pagtatanggol sa iyo, sa hindi pagpapahalaga sa iyo, sa pagpapahintulot sa kanyang tratuhin ka ng ganoon. Patawarin mo ako sa hindi pagiging anak na nararapat sa iyo. Pinanood ko siyang umiyak, ang lalaking ito na lubos na nanakit sa akin. At naramdaman ko ang isang bagay na nagbago sa loob ko. Hindi ito pagpapatawad. Aabutin iyon ng oras, kung darating man, ngunit marahil ito ang simula ng pag-unawa. Eduardo, tingnan mo ako. Itinaas niya ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay pula at puno ng luha. Kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Hindi ko binago ang aking habilin para parusahan ka. Binago ko ito para protektahan ang aking sarili. Hindi ko maaaring patuloy na ibigay ang mga piraso ng aking sarili sa mga taong nakikita ang mga pirasong iyon bilang isang karapatan sa halip na isang regalo. Alam ko. Nakita ko na iyan ngayon. Talaga ba? O sinasabi mo lang ang iniisip mong gusto kong marinig dahil umaasa ka na magbabago ang isip ko tungkol sa pera? Ang tanong ay tumama na parang pisikal na suntok. Ako? Hindi ko alam. Gusto kong sabihin na hindi mahalaga ang pera, ngunit hindi ko masasabi ng tapat na ang pagkawala nito ay hindi ang nagdala sa akin dito. Ang kanyang katapatan ay nakakagulat sa akin. Hindi bababa sa tapat ka. Sinusubukan ko. Sinusubukan kong alamin kung paano maging ang taong pinalaki mo ako at hindi ang taong naging ako. Nagbuhos ako sa kanya ng mas maraming kape habang nag-iisip ako. At ano ang hitsura niyan? Hindi ko alam. Baka matuto akong mamuhay ng mas kaunti. Pag-iisipan kung paano mag-isa nang hindi naawa sa sarili ko. Tumawag sa iyo para lang makipag-usap. Hindi dahil kailangan ko ng anuman. At kung sasabihin ko sa iyo ngayon na ang habilin ay hindi magbabago, na hindi mo kailanman makukuha ang bahay na ito o ang aking pera. Kung gayon, ano? Naging tahimik siya ng napakatagal.
Kung gayon, sa tingin ko, kailangan kong matutong mamuhay doon. At siguro tatanungin ko kung maaari pa rin akong bumisita minsan. Hindi para hikayatin ka ng anuman, kundi para lang makasama ka. Bakit? Dahil ikaw ang nanay ko. Dahil mahal kita, kahit na hindi ko na ipakita sa paraan na dapat ko. Dahil ayaw kong mawala ka ng tuluyan. Tiningnan ko ang lalaking ito, ang aking anak, ang aking pinakamalaking pagmamalaki at aking pinakamalalim na pagkabigo. At naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naranasan sa loob ng maraming taon. Pag-asa. Hindi magbabago ang habilin, Eduardo. Bumagsak ang kanyang mukha, ngunit tumango siya. Naiintindihan ko. Ngunit maaari kang bumisita kung gusto mo. Kung matatanggap mo na ang relasyong ito ay kailangang maging iba sa dati. Iba paano? Bilang magkapantay. Nang walang inaasahan pa na umiiral ako para sa iyong kaginhawaan. Nang walang pag-aakala pa na ang aking pagmamahal ay isang ibinigay. Nang walang pagkuha pa, nang hindi nagbibigay ng anuman bilang kapalit. Gusto kong subukan. Alam kong hindi ito magiging madali. Ang tiwala ay kinikita, hindi minamana. Naiintindihan ko iyan. Tumayo ako at naglakad sa bintana, tiningnan ang aking mga rose bushes, na sa wakas ay itinanim ko na at nagsisimula ng mamukadkad. Mayroon pa akong dapat malaman. Ang Silver Circle Foundation. May plano silang gamitin ang bahay na ito bilang isang residence sa loob ng ilang taon kapag hindi na ako kayang mamuhay mag-isa dito. At ayos lang sa iyo iyan? Inaasahan ko ito. Gusto kong mapalibutan ng mga taong nakakaintindi kung paano ang pakiramdam na itakwil ng pamilya at natuto na bumuo ng tunay na ugnayan sa pamamagitan ng pagkakaibigan. Magkakaroon ba ng espasyo para sa pamilya na gustong ayusin ang mga bagay? Lumingon ako sa kanya at hindi ko na nakita ang arogante na lalaking humihingi ng kanyang mana, kundi ang hindi tiyak na batang dating umaasa sa akin para sa lahat. Sa tingin ko, depende iyon sa pamilya, hindi ba? Ngumiti siya noon, isang tunay na ngiti na nagpaalala sa akin kung bakit ko siya minahal ng lubusan sa loob ng maraming taon. Maaari ba akong tumulong sa hardin? Naaalala ko na pinapayagan mo akong magtanim noong bata pa ako. Gusto kong gawin iyan ulit. Habang magkasama kaming naglalakad palabas sa bakuran, naramdaman kong mas gumaan ang pakiramdam ko kaysa sa mga dekada. Ang pera ay mapupunta pa rin sa kawanggawa. Ang bahay ay magiging kanlungan pa rin para sa mga taong tulad ko. Ngunit marahil lang, ito rin ay magiging isang lugar kung saan matututong magmahal muli ang isang ina at anak, hindi dahil sa obligasyon o pag-asa, kundi sa pagpili. Higit pa ito sa pinangarap kong makuha, at eksakto kung ano ang natagpuan kong lakas ng loob na hilingin, isang pag-ibig na kinikita, o wala man lang. Sa huli, nakuha ko pareho. Ang kwento na aming sinasabi ay fictional, ngunit ito ay batay sa ilang totoong pangyayari. Ang mga pangalan at lugar ay binago upang protektahan ang pagkakakilanlan ng mga sangkot. Hindi namin sinasabi ang kwentong ito upang manghusga, kundi sa pag-asa na may makikinig at titigil upang mag-isip. Gaano karaming mga ina ang nagdurusa sa katahimikan sa loob ng kanilang sariling mga tahanan? Lubos akong nagtataka. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, ano ang gagawin mo? Pipiliin mo ba na manahimik upang mapanatili ang kapayapaan o maglakas loob kang harapin ang lahat upang maibalik ang iyong boses? Gusto kong malaman kung ano ang iniisip mo dahil bawat kwento ay isang kandila na maaaring magbigay liwanag sa landas ng iba. Laging nagpapala ang Diyos at matibay akong naniniwala na ang lakas ng loob ay nagdadala sa atin sa mas mabuting araw. Samantala, sa huling screen, iniiwan ko sa iyo ang dalawa sa mga pinakamamahal na kwento ng channel. Sinisiguro ko sa iyo na magugulat ka. Salamat sa pagtira hanggang sa huli.